Hola guys, buenas. So nga pala, itong video ko na to ay souvenir kung saan una kong naranasan na malakas na snow dito sa Madrid. Hindi kasi naulan dito sa Madrid na snow na ganito katagal. Minuto lang. Ngayon, 4 na oras na mula ng niebe o snow dito sa Madrid. So, kapal ng snow. Yung una kong nakita ko yun ay parang ulan lang kasi madaling araw. Tapos nung maliwanag na, wala nang snow, kundi yung mga nasa ibabaw na lang ng sasakyan. Hindi ko nakita talaga na actual. Tapos ngayon, ayan, sobrang kapal, 4 na oras. Ito ko talaga, nahawakan ko yung snow. Nung nasa Hong Kong ako, sabi ko, ano kaya ang itsura ng snow? Ano kaya ang pakiramdam? Sabi nga, be careful in what you wish for. Tama ba yung aking quotes? So, winish ko, maranasan ko. Ayan, pinagsawa naman ako sa snow. So, nakakatawa lang guys. Dati noon, sabi ko, pag nakita ko ng mga yaya sa Hong Kong na may mga among expat at pero silang mga alaga ng mga blondie ang buhok. Sabi ko, ano kaya ang tsura ng mag-aalaga ka ng mga batang blonde ang mga buhok. Ngayon, ang binigay talaga sa akin, 2 batang blonde ang buhok. Hindi ko talaga makalimutan yun guys. Parang nag-ano ko, nag-wish ako sa isip ko lang. Sabi ko, sana mag-alaga ako ng ganyan. May nakita kasi akong yaya doon sa Hong Kong. Tanong ko lang, kaya pakiramdam. So ngayon, alaga ako ng batang blonde ang buhok. Tapos yung sabi kong snow, naranasan ko na ngayon. So ganun lang talaga ang buhay guys. Minsan, isip natin, sana ganito, sana ganyan. So, hindi natin alam, nakikinig pala yung nasa taas, si Lord sa taas. So yan, ginrant niya yung mga wishes ko. So sobrang thankful naman ako. Nandito na ako sa Spain. Noong una, hindi ko pa pinos kasi nga medyo hindi pa sing in sa akin na andito na ako sa Europe. Parang hindi patanggap ng sistema ko. Alam niyo yun. Nagbunta ako dito. Gusto ko naman, yun nga lang. Parang hindi pa nahihiwala yung yung aking spirit sa Hong Kong na andoon pa ako. Doon pa yung aking pakiramdam na parang may mga pagkakataon na parang sabi ko, parang ayoko dito. Pero, siyempre hindi na pwedeng ganun. Pumasok ka na dito sa Europe, kailangan pag lumabas ka, residente ka na. So, isa pang magandang balita ngayong araw na to, January 29, kahapon, January 28, may in-announce na yung mga kararating pa lang dito last year, mayroong i-allow na bibigyan na kami ng residente o residence permit. Tama ba? Basta, magiging residente na kami dito ng ganung kadali. Hindi na kami kailangang maghintay pa ng 2 taon. So, kahit 5 months pa lang kami naririto, ay magagrant na kami ng residency. So, di ba napakagandang balita yun, guys? Isa yon sa mga napakagandang balita na receive or natanggap namin dito ngayon ng mga Pilipino na nandito sa Spain. So, sa lahat ng mga katulad ko na mga baguhan pa lang dito na mako-cover up nung bagong amnesty na ipapatupad ng gobyerno ng Spain. Good luck sa atin lahat and salamat din sa gobyerno ng Spain. So, wait na lang tayo guys para this year na mag-ayos tayo ng mga papel. So, final na yon. Kahapon medyo malabo pa pero ngayon malinaw na. Nalinaw na ng mga vlogger na mga attorney talaga o mga lawyer dito sa Spain kung ano talaga yung mga criteria, ano yung mga dapat na i-provide, ano yung mga dapat na ihandang mga dokumento para mag-grant or makapasok ka doon sa sinasabi ng mga
pwedeng maging residente na dito kahit wala ka pang 2 years. So, sobrang swerte namin ngayon dito, guys. Sobrang thankful kami. Ako, lalo na, kasi thinking na maghintay ako ng 2 years pero hindi na naman pala kailangan. Kasi after so many years, matagal na raw, 2005 pa yata nagkaroon amnesty dito yung mga katulad ko ng mga undocumented. So nagkaroon na ng kapasyahan na i-allow na o bigyan na ng residency kahit hindi pa tapos yung sinasabi na 2 years o yung after 2 years mo dito is mag-a-apply ka ng arrival o yung mag-a-apply ka ng residency mo dito. So napakaganda ng balita ngayong araw na to, January 29, kung saan kami ay pwede nang maging residente kahit hindi pa namin natatapos yung 2 taon namin kontrata or 2 taon namin pagtitig dito sa Spain. So yun ang balita ko sa inyo, sa aking mga friendships at FB. Thanks God, answered prayer. So, ibig sabihin lang yan, kami naging residente na. Pag kami pinayagan ng magbakasyon ni Amo, kahit wala pa kami 2 years, ay pwede na namin makikita nila namin. Hindi na namin kailangan maghintay ng mahigit na 2 taon para makauwi ng Pilipinas. Pero syempre, hindi naman ganun din kadali yun kasi malayo masyado tong Spain. Kailangan namin mag-ipon. Hindi naman porque residente ka na is uwi ka na lang na uwi. Unlike na sa Hong Kong, yearly na uwi ako dito, hindi pwede ganun. Kasi sobrang mahal ng pamasahe. So, yun lang guys. Yun lang ma-share ko para sa araw na to. Thankful ako sa mga naranasan ko at sa mga balitang dumarating. At sa mga blessings na dumarating pa. So, wag lang tayong susuko. Ilaban lang natin yung mga pangarap natin guys. So, yun lang. Bye-bye. Ingat kayo dyan sa Pilipinas at sa mga friends ko sa Hong Kong. Bye. Dito ako sa labas. May natira pang Everybody's looking at each other, wondering what they got that you don't got. May nakikita pang lakas ng yelo. Kanina umaga. Sizing up one another, trying to figure out what's hot and what's So, not. ngayon, walang kumakain dito sa open The world's looking at you, restaurant telling you you're small, tearing you kahit sa down, labas kasi susundo naman tayo ngayon. you up to fall. Ay, nakunaw na. Ano na papanyan? Quit comparing us, we're all unique. We can all dress up or we can dress down.